Lumalaki ang kawalan ng katiyakan sa suporta ng kanluran para sa Ukraine sa gitna ng tumitinding kampanya ng Russia na patumbahin ang infrastruktura ng enerhiya ng bansa. Binalaan ng White House ang Kongreso ng Estados Unidos na ang mga pondong itinalaga para sa pagbibigay ng tulong sa Ukraine ay mauubos sa katapusan ng taon. Ang European Union ay nahaharap din sa mga kahirapan sa pagsang-ayon sa isang bagong 50 bilyong euro, $54 billion, na lifeline para sa Kyiv. Sa harap ng paparating na malupit na taglamig ng pagpapatindi ng mga pag-atake ng Russia sa infrastruktura ng sibilyan, ang kakulangan ng pondo ay maaaring mga hulugan ng pagkatalo para sa Ukraine, binalaan ng direktor ng budget. Mahigpit na iniiwasan ng US ang pagkompromiso ng gobyerno noong nakaraang buwan, na may huling minutong panukalang batas na nagpapanatili sa mga ahensya ng federal na pinondohan hanggang sa bagong taon, ngunit iniwan ang mga pangunahing hakbangin sa tulong sa ibang bansa. Ang US, ang pinakamalaking nag-iisang bansang donor ng Ukraine, ay nagpadala ng higit sa $40 billion na tulong mula noong pagsalakay ng Russia noong Pebrero taong 2022. Noong Oktubre, hiniling ni US President Joe Biden sa Kongreso na aprubahan ng $105 billion sa pagpopondo sa pambansang seguridad, na kinabibilangan ng suporta para sa Ukraine. Ngunit ang right-wing congressional Republicans ay nagpahayag ng pagtaas ng pag-aalinlangan tungo sa pag-aproba ng mas maraming pondo para sa Ukraine at ilang $61 billion sa karagdagang mga pondo ng tulong ay hawak na ngayon ng US Congress. Walang mahiwagang pot ng pagpopondo na magagamit upang matugunan ang sandaling ito. Wala na tayong pera at halos wala na sa oras, isinulat ni Young, na hinihimok ang Kongreso na kumilos ngayon. Kasabay nito, nahihirapan ang EU na ipasa ang sarili nitong pakete ng pagpopondo, na magiging bahagi ng pinagsamang budget ng bloc sa hinaharap.